Miss De La Vega, nagangat ako ng tingin kay Miss Miranda. Can you go to the ground floor? Pakikuha ang pagkaing in-order ko para kay Sir Jeremy and Miss Matilda. Napatingin si Jeremy sa akin. Alam kong aangal siya kaya tumayo na ako bago pa man siya may masabi. Jeremy, can we go out later? I asked your dad about it and pumayag siya. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Jeremy. Lumabas na ako ng opisina. Sobrang clingy ni Matilda sa kanya. Rinig ko ang mga harutan niya kay Jeremy. Alam kong panay ang tingin ni Jeremy sa akin kaya iniiwasan kong huwag silang tignan, dahil baka mahalata pa ako ni Miss Miranda. Kinuha ko na ang order sa Grab driver at bumalik. Wala akong lunch. Pagbalik ko sa opisina niya, nakita ko si Matilda na pinaglalaroan ang dibdib ni Jeremy na ngayon ay naiinis dahil hindi siya makafocus sa pagsusulat. Miss Miranda, heto na po. Kinuha ni Miss Miranda sa akin ang mga pagkain at pinagkunutan ako ng noo. Ikaw, may lunch ka ba? Ramdam ko ang titig ni Jeremy sa akin and I tried my best na huwag siyang tignan. Hindi, ayos lang po. Pwede po akong umalis para makabili. Yeah, pwede naman, sagot nito. Miranda, hindi ako gutom. Pakibigay na lang kay Caroline ang share ko. Kinabahan ako bigla nang magsalita siya. Ang mukha ni Miss Miranda ay nagtataka na. Kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi sila magduda sa sinabing iyon ni Jeremy. Ayaw kong mapag-alitan ni Mama, ang sabi niya at nakita ko na parang naiintindihan ni Miss Miranda kung bakit niya ginawa iyon. Yeah right, I'm sorry Miss De La Vega. Nakalimutan ko na kay Attorney Mildred ka pala nakatira ngayon, sabi niya. Tumingin ako kay Jeremy at naabutan ang mga mata niya'y mariing nakatitig sa akin. Yumuko ako. Doon pala siya nakatira sa mama mo, Jeremy. Malambing na tanong nung Matilda. Yeah, tipid na sagot ni Jeremy. Miss De La Vega, your lunch, sabi ni Miss Miranda at inabot sa akin ang pagkain para sana kay Jeremy. Hindi ko kayang kainin to kasi alam kong walang lunch si Jeremy. Hindi na po Miss Miranda, sabi ko. Tumingin ako kay Jeremy na seryoso nang nakatingin sa akin. Huwag na Jeremy, wala kang kakainin. Kumunat ang noo ni Matilda. First name basis kayo, naloko na. Yeah, is there something wrong with that? Hindi ba bata siya sa atin? She should call you Kuya or Sir Jeremy dahil nasa opisina tayo at wala sa bahay niyo. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Naiintindihan ko ang ipinupunto niya. Kaya para wala nang masabi pa siya, humingi na ako ng paumanhin. Patawad po, sige na Sir Jeremy. Sa labas na ako kakain. Sabi ko at hindi na siya hinintay na makasagot pa dahil kinuha ko na ang bag ko at nagmamadaling lumabas. Hindi ko alam kung saan ako kakain. Sa carinderia ba or sa fast food chain na. Caroline, napatingin ako sa tumawag sa akin at nanlaki ang mata nang makita si Ivana kasama ni Kelsey. Hoy, nagmamadali akong lumapit sa kanila habang may ngiti sa labi. Long time no see, natatawa kong sabi. Nakita ko si Nathan sa driver's seat. Nakuha na naman siya ng dalawa at mukhang ginawang driver. Pasok ka girl, marami tayong pag-uusapan, sabi ni Ivy. Pumasok ako sa driver's seat, katabi ni Nathan. Hindi siya ngumiti sa akin. Hindi pa rin kasi kami nakapag-usap matapos nun sa Ketkay. Ang busy mo na ah. Kamusta ang buhay secretary ni Jeremy? Ayos lang naman. Hindi ako masiyadong nahirapan dahil si Miss Miranda naman ang gumagawa ng mabibigat at mahihirap na trabaho. Sinong Miranda? Secretary ni Jeremy. Tumungo sila. Teka, bakit nandito kayo? Ay, nag-text po kami. Hindi mo nakita. Sarkastikong sabi ni Kelsey. Kinuha ko ang phone ko at nakita ang text messages nila na lagpas 20. Wala pa kayong work? Tanong ko. Next week pa start sabi ni Mama. Sabi ni Kelsey at tuwang-tuwa naman si Ivy dahil hindi siya makakaalis papuntang Cebu. Kina Kelsey na siya magpa-practicum. So nandito kayo para guluhin ako. Grabe ka naman. We're here para mabonding ka for the last time kasi aalis na kami ni Kelsey bukas. Aalis? Saan kayo pupunta? Maghahanap na ng boarding house. Hindi ba nag-board ka CDO? Saan banda? Tumikim muna ako bago sinabing, makabalan. Tumungo sila. Dinala nila ako sa sirka at doon na kami kumain. Marami kaming napagkwentuhan tatlo habang si Nathan ay tahimik lang sa gilid.
Hindi ko alam kung napipilitan lang ba siyang sumama sa pinsan niya o ano. Oy girl, powder break kami ni Kelsey. Sama ka. Umiling ako. Hindi, hintayin ko na kayo. Kailangan ko na rin kasi bumalik ng office, sabi ko sa dalawa. Tumango sila at umalis. Nang kami na lang ni Nathan ang naiwan, nakita ko siyang nakadungaw sa sapi niya. Naalala ko last time yung pagdating ng nursing student. Bakit? Nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. Bakit ka nakatitig? Dagdag niya. Ang lakas naman ng pakiramdam niya. Wala naman, sabi ko at tumingin sa paligid. Aren't you gonna say sorry to me? Napakunot noo ako. For what? Never mind. So it's true that you and Jeremy are dating. Seryoso ang mga mata niya. I don't see any problem of his question. Para lang siyang curious or what? Jeremy and I are friends, sabi ko. For now. May laman na tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lang siya. Ikaw, how are you and Daphne? I'm not sure kung tama ba ang pangalang nasabi ko. We're good, ang sagot niya. Tumango ako. I'm sorry for the last time that she concluded, Anya. I shrugged my shoulders. I understand her, sagot ko. Lalo na ngayon sa sitwasyon namin ni Jeremy. Naiintindihan ko talaga iyong Daphne cause what she felt that time, ganoon ang nararamdam ko kanina kina Matilda. I hope hindi ka galit sa akin. Tinigan ko si Nathan at umiling. Hindi naman. Sabihin mo lang sa kanya lahat mga lakad natin sa susunod, matagal pa ba sila Ivy? Susunod. May kasunod pa. Napabalik tingin ako kay Nathan at naabutan siyang nakatingin sa akin na may kung anong kislap sa mata. Naitikong ko ang labi ko. I was caught off guard. But I don't want to look like a fool so nag-isip ako ng paraan na hindi masyadong nakakahiya. Well, yeah if may friendly meal tayo next time. Ivana often asked favor from you for me so at least in a meal, I can return the favor. And, tumaas ang isang kilay niya at ngumisi. Witty, he said, amused. It's not being witty or what. Ayaw ko lang talaga ma-misinterpret niya ako. I used to like him. Hindi rin biro na crush ko siya mula first year hanggang fourth year. Nito lang naman ako nakaget over sa feelings ko sa kanya nang makasama ko si Jeremy sa bahay. If no Jeremy, baka siya pa rin ang gusto ko. Nathan is a good catch. Galing sa kilalang pamilya, he's a good-looking guy, and matangkad pa. No girl would refuses him. Kung ihahambing ko siya sa Hollywood artist, para siyang si Chris Evans noong 20 years old ito. Ganoon kagwapo si Nathan. Caroline. Napatingin kami sa gilid namin ni Nathan at nanlalaki ang mata ko nang makita si attorney. Mildred. May kasama siyang lalaki na alam ko na agad na ex-husband niya based sa itsura. Kamukha nito si Jeremy. Agad na tumayo si Nathan, nanlalaki ang mata. Tumayo rin ako, kinakabahan. Robert, this is Cynthia's daughter. The girl I was talking about, nakangiting sabi ni attorney sa kasama niya. Oh, siya ba? Hindi makapaniwala na sabi nung lalaki. Lumapit ako sa gawin nila at humulik ako sa pisngi ni attorney. Hindi ko alam paano ko babatiin ang ex-husband niya kaya yumuko ako sa harapan niya. Good afternoon po, Chairman, magalang na sabi ko. Caroline, hiha, this is Robert. Jeremy's father, sabi ni attorney sa akin. Ang gandang bata, puri ni Chairman. Salamat po, nahihiya kong sagot. Sir, it's nice to see you here, matikas at puno ng respeto na sabi ni Nathan sa likuran ko. Attorney Mildred, good afternoon. Oh my, are you Nathan, son of Oscar Abrenica? Yes, attorney, I am quite surprised na binata na ang anak ni Oscar. Sabat ni Chairman, na natutuwa habang nakatingin kay Nathan. Halos hindi ko na alam ang gagawin. Napatingin ako kay Nathan na compose sa harapan ni Chairman, samantalang ako ay kinakabahan na. Kumain na kayo? Tanong ni attorney. Opo attorney, babalik na rin po ako sa opisina, sabi ko sabay tingin kay Chairman. Huwag ka na bumalik hiha. Samahan niyo muna kami ni Mildred at gusto pa kitang makilala. Napatay na, tumingin siya kay Nathan. You can come young man if you're not busy. I didn't expect that the two of you are friends, sabi niya. Ngumiti ng malapad si attorney Mildred sa amin.
Pakiramdam ko ay iba ang tumatakbo sa utak nila ngayon. Tumalikod sila at ako ay naiwang tulala. Let's go, bulong ni Nathan. Kinakabahan ako, sagot ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Sobrang lamig ng kamay ko habang sa kanya ay hindi. You need to maintain your senses, just like how you face me, cool and not intimidated at all. Ganoon ang ipakita mo kay chairman, sabi niya at hinila ako pasunod kina chairman at attorney. Pag-upo pa lang namin sa mesa kung nasaan ang dalawa, narinig ko na ang sinabi ni chairman kay attorney. That girl is a good catch. Payag ako maging kapatid siya ni Jeremy. Ang sabi nito, kaklase mo ba yang si Nathan, hiha? Nakangiting tanong ni attorney. Tinanaw ko si Nathan na kausap sina Ivana na hindi na pumunta dito at umalis na dahil natatakot silang makaharap si chairman. Kahit ako dito ay hindi na makahinga. Pinagtitinginan nga kami ng mga tao sa kabilang table. Hindi po, magalang na sagot ko. I see, so you went out and had a lunch date together. Nagbaba ako ng tingin. Expect ko nang ito nga ang iniisip nila attorney, na may something sa amin ni Nathan kahit na wala naman. Kasama po namin kanina ang dalawang kaklase ko po, attorney. Isa doon ay pinsan ni Nathan na si Ivana. Oh, iyong anak ni Yvonne. Tumungo ako. Opo. Hindi na nakapagsalita si attorney dahil bumalik si chairman at Nathan nakatatapos lang tawagan ang pamilya niya. Nakapagpaalam na po ako kina dad, ang sabi niya kina chairman. Tumungo si chairman sa kanya. Robert, what do you like to drink? Ang tanong ni attorney sa ex-husband niya. Hindi ko alam paano ko sila ilalarawan. May kabit si chairman yet sobrang civil nila ni attorney sa isa't isa. Kung titignan si attorney, maayos ang pakikitungo niya sa ex-husband niya. Hindi naman lihim ang hiwalayan nila. So this is not only a show in the public. Napatingin ako kay Nathan nang hawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa na tila na pinapakalma ako. You're shaken, he whispered. Ngumiti ako kahit na sobra akong kinakabahan. Breathe, bulong niya. Tumungo ako at dahan-dahan nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Nalungkot ako hiha na hindi mo tinanggap ang adoption offer ni Mildred, napatitig ako kay chairman nang bigla itong nagsalita. Salamat po sa inyo chairman pero nakakahiya po kung tatanggapin ko ang offer ni attorney. Isa pa po, hindi ko po kayang palitan ang apelyido ni mama. Nakagat ko ang labi ko. Ang dami ko nang sinabi. I understand the sentiments but it won't buy you a bread, aniya na nagpalaki ng mata ko. Robert, stop it. Let's respect her decision, ang sabi ni attorney. Mukhang nagulat siya sa sinabi ni chairman. Tumawa ang chairman. I'm sorry, I didn't mean to offend you. I'm just being practical besides, I wanted a daughter. And you're a great child, so bakit hindi? Hilaw akong ngumisi, hindi alam ano ang dapat na i-react. Mildred told me na malaki daw ang grades mo. Nahihiya akong tumingin kay attorney na masayang-masaya sa akin na kino-compliment ng chairman. Nag-aaral po kasi ako ng mabuti. Ngumiti si chairman sa akin. Matalino at masipag na bata, ang sabi niya. Bagay ka maging isang Anderson, hiha. Naubo ako bigla sa sinabi niya. Buti nandyan si Nathan para daluhan ako. Natawa siya sa reaksyon ko. Nagulat ba kita? Ah, what's your name again? Tumingin ako kay chairman at alang-inang ngumiti. Caroline de la Vega po, I said. Caroline, ulit niya at tumungo. Naku hiha, Robert is just overwhelmed dahil sama-sama ka sa mga kagaya ni Nathan. Ang sabi ni attorney. Sino namang hindi matutuwa noon Mildred? Of course, nakakatuwa pag ang anak mo ay sama-sama sa mga mabubuting tao. Ngumiti si Nathan. Ganito ba ang mga elite pag nasa sama-sama? Young man, I was shocked na hindi ka sumunod sa yapak ng mommy o dad mo. Kailan ang simula ng field study mo? Ah, next week pa po chairman. Ngumiti si Nathan sa kanila. Hindi na siya nagpaliwanag bakit ibang degree ang kinuha niya. Maria, para akong nanigas sa kinauupuan ko nang marinig ang boses ni Jeremy sa likuran. Nandito siya. You're here. Ang tanong ni attorney na mukhang hindi rin inaasahan ang pagdating niya. I called him Mildred, para makasabay natin siya mag-lunch. Lumingon ako kay Jeremy at naabutan ang madilim niyang mukha sa akin. Napaayos ako ng upo at napabilang sa harapan.
His cold stares darted at my back. Iyong kahit nasa iba ako nakatingin, ramdam ko ang mata niyang nakatitig sa akin. Where's Matilda? Tanong ni Chairman. Hinatid ko na. May gagawin pa raw siya, sagot ni Jeremy. Akala ko doon siya uupo sa tabi ng mama o papa niya, pero nagulat ako nang maramdaman na itinabi niya ang upuan niya sa akin. Nagsimula nang tumulo ang pawis sa noo ko nang pinanood namin siyang kinuha ang upuan na nasa tabi ng papa niya at nilagay sa tabi ko. Nagwawala na ang puso ko sa ginawa niya. Nanlalaki ang mata ko at napainom ako ng tubig nang wala sa oras. Tumingin ako sa kanya ngunit nasa dad niya ang paningin niya. Naramdaman ko ang kamay niya na gumapang sa hita ko at para akong tinakasan ng kaluluwa sa ginawa niya. How's work? Tanong ni Chairman na binaliwala ang ginawang iyon ni Jeremy. Still work? Simpleng sagot ni Jeremy. Akala ko hindi makakapunta, the Chairman said. Bakit naman ako hindi pupunta? My whole family is here, aniya sabay pisil sa hita ko. Tumango ang Chairman na tila ba naiindihan niya ang anak. Close pala kayo ni Caroline, ang sabi ni Chairman na nagpaangat ng tingin ko. Not really, but we talked since nasa bahay siya ni Mama. Bumaling si attorney kay Chairman. Gusto ko nga sana sila magbonding pero ewan ko ba, itong dalawang ito, hindi ko man lang nakita minsan na nagbonding sa bahay. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Ibang bonding ang nagawa namin ni Jeremy, attorney. Pwede naman kaming magbonding ma kung ipagpipilitan niyo, sabi ni Jeremy sabay ngisi. Tinignan siya ni Chairman. Ako ang kinakabahan sa lumalabas sa bibig niya. Hindi ko alam kung nakakahalata ba si Chairman o ano. Pwede tayong magbakasyon, suggestion ni attorney. But that would be impossible since may trabaho at kailangan ni Caroline na tapusin ang practicum niya. Tumango si Chairman. Lumingon ako kay Nathan na tahimik na mula nang dumating si Jeremy. Are you okay? Bulong ko. Pero mas tama yata ang tanong na iyon para sa akin. Ayos lang ba ako? Pakiramdam ko kasi ay namumutla na ako ngayon. Tumingin siya sa akin at tumango. Are you full? Kain ka pa, sabi niya. Busog na ako pero dahil kumain ulit sina Chairman kaya heto, at may another batch na naman ng meal sa harapan. Pero kahit pa siguro gutom ako, hindi ako makakain ng maayos dahil kay Jeremy. Ang sweet. Sure ba kayo na kaibigan lang kayo? Napatingin ako sa harapan at naabutan si attorney at Chairman na nakangiti sa amin ni Nathan. Malakas na naibagsak ni Jeremy ang kutsara niya sa plato kaya gumawa iyon ng ingay. Tumingin ako sa kanya, igting ang panga niya, nilantik na talaga. I'm sorry, it slipped, sabi niya at ngumisi. Narinig ko rin iyon noong binasa niya ako ng tubig sa bahay. Dahan-dahan naman anak. Nakakapagod ba ang trabaho? Tanong ni attorney. Chairman, attorney, I need to go. Ang sabi ni Nathan. Tumingin ako sa kanya. Kailangan ko pa po kasing puntahan si Mama, iyong ang sabi niya. Oh, ganoon ba? Yes po attorney. Out kasi ni Mama ngayon. Sasanduan ko lang. Oh well, kung ganoon, thank you for dining with us, young man. Thank you for the invitation, Chairman, magalang na sabi ni Nate. Thank you din po attorney, sabi nito. Lumingon si Nathan sa akin. Mauna na ako, sabi niya at umalis matapos kong tumango. Hindi ba may-ari ng dental clinic ang mama niya? Rinig kong tanong ni attorney kay Chairman nang makaalis si Nathan. Yeah, his mom is a dentist at magiging ganoon rin ang ate niya, sabi ni Chairman sabay tingin kay Jeremy. Ate ni Nathan. Layong ex ni Jeremy, tumingin ako sa katabi ko, nakatingin na siya sa akin at maaliwalas na ang mukha niya unlike kanina, na kulang na lang ay babugan na niya ng apoy ang sinumang mambweset sa kanya. Wala ka bang gusto sa binatang iyon, hiha? Tanong ni Chairman kaya napabalik tingin ako sa harapan. Magkaibigan lang po kami ni Nathan, ang sabi ko. Kaibigan lang ba talaga? Pang-iintriga ni attorney. Pinisil ulit ni Jeremy ang hita ko. Hindi ko tuloy alam anong gagawin. Pakiramdam ko, isang maling sagot ko ay malalagot na ako sa kanya. Opo attorney, kaibigan lang po talaga, kinakabahang sagot ko. May gusto po akong iba. Anak po ninyo ni Chairman ang gusto ko na ngayon ay nagpipigil ng ngiti habang kumakain. Hindi ko na talaga alam kung ayos pa ba itong utak ko. Pakiramdam ko kasi ay nababaliw na ako. Makita lang na masaya siya, sumaya ako.
Ano bang ginawa mo sa akin, Jeremy? Talaga bang hindi mo crush si Nathan? Tanong ni attorney nang papasakay na kami sa sasakyan nila. Ramdam kong natigilan si Jeremy sa tabi namin. Umuusisa sa amin ng mama niya. May nililigawan pong iba si Nathan, attorney, sagot ko habang nakatingin kay Jeremy. Nako, baka nahihiya ka lang na magsabi sa akin, hiha, sabi niya. Si Jeremy ayon, nakasimangot na sa mama niya. Bakit ba pinagpipilitan mo siya sa onggoy na iyon, ma? Napangiti ako ng palihim sa tinawag niya kay Nathan. Sorry Nate. Ano namang masama doon anak? Siyempre, matutuwa ako kung mag-click sila noong batang Abrenica. Guwapo, mayaman, matalino, at magalang. May mali na ba sa mata mo ma? Saan ang guwapo doon? Naiinis na tanong ni Jeremy. Natawa si attorney sa kanya. He's so visible. Malalagot talaga kami kung mapansin ito ni attorney. Anak naman, normal lang talaga sa ina na matuwa pag ang dalaga nila ay napunta sa karapat-dapat na lalaki. I'm sure Caroline na matutuwa si Virginia sa kalagayan mo ngayon. Inis na sinirado ni Jeremy ang pintuan ng sasakyan niya. Kanina pa siya, hindi ba siya kinakabahan mabisto kami? May inis ka mo ma, sinong ina na matutuwa na kumekerengking na ang anak niya ang bata pa? Pinagsingkitan ko siya ng mata. Galit na talaga siya. At anong kumekerengking? Well, totoo naman. Pero sa kanya naman ako kumekerengking Anong bata? Tignan mo nga itong si Caroline, dalagang-dalaga na. Hindi dapat ikinukulong ito sa bahay. Hindi ko na talaga alam ang iisipin kung hindi pa mahalata ni attorney ang anak niyang kontra sa kanya. Kinakabahan ako pero natutuwa ako sa mga reaksyon ni Jeremy. Si attorney na sobrang matunag ang pangalan dahil sa mga kasong laging naipapanalo pero hindi mapansin ang kabaliwan ng anak. Kung ako ang makarinig sa kanya, magtataka ako bakit ayaw niya akong ipilit kay Nathan, puwera sa mama niya. Dapat lang ikulong ma, she's too young. Baka mamaya kung sino pang gago ang mangharas sa kanya. Kunot na ang noo niya. Hindi na talaga natutuwa, nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Iba na talaga ang tama ko sa kanya. Hetong galit na siya, naapektuhan pa rin ako sa sinasabi niya. Tipong tuwang-tuwa ako. Haras agad, hindi ba pwedeng gustuhin muna? And besides, Caroline won't pick some pervy and manyak na guy. Hindi ba hiha? Tumango ako sabay ngiti kay attorney. Sabi ni Jeremy at inirapan ako. Uuwi na tayo. Aakayin na sana ako ni attorney sa sasakyan niya nang bigla akong hawakan ni Jeremy sa kamay. She's coming with me ma, sabi ni Jeremy. Nagtataka kaming nilingon ni attorney. She's my secretary, may kailangan ako sa kanya. Kailangan niyang i-arrange ang mga schedules ko since busy si Miranda. Tumango si attorney. Hindi na question ang anak. O sige, ihatid mo na lang si Caroline sa boarding house niya. Sumakay na si attorney sa sasakyan niya. Magkaiba pala sila ng sasakyan ni chairman dahil nagkita lang naman sila kanina sa isang event na pinuntahan nila. Kaya pala magkasama sila kanina sa sirka. Nauna nang umalis si chairman paglabas ng sirka, at ngayon ay kami ni Jeremy ang naiwan. Alam kong kanina pa sa akin ang paningin niya pero hindi talaga ako lumingon sa gawin niya. Nanatili lang ang paningin ko sa papalayong sasakyan ni attorney. Hanggang kailan mo titigan ang sasakyan ni mama? Napatuwid ako ng tayo at saka bumaling kay Jeremy na masamang nakatingin sa akin. Wala ka bang work? Alanganin akong ngumiti. Kaya pala ayaw mong kainin ang bigay ko dahil mas gusto mong kumain kasama nung isda. Isda? Sinong isda? Sinong isda ang tinutukoy mo? Iyong maritime student. Nakasimangot na sabi niya. Hindi ko napigil ang matawa. Kanina tinawag niya si Nathan na unggoy, ngayon ay isda naman. Sorry Nate, minurder ka na ni Jeremy sa isipan niya ngayon. Hindi isda si Nathan, mahinang sabi ko. Whatever, aniya at inirapan ako. Bakit ang sanggit mo? Sinong nagsabi na nagsusungit ako? Hindi ko lang naman maintindihan bakit ayaw mong kainin ang pagkaing pinapabigay ko kanina. Bakit naman ako kakain doon kuya? Diniinan ko ang kuya. Naalala ko kanina ang sinabi nung Matilda. Sinimangutan ako ni Jeremy. Nilagay niya ang isang kamay niya sa bulsa niya at kinuha ang kamay ko. Akala ko anong gagawin niya, dinala lang pala niya ako sa bisig niya para yakapin. Stop being jealous. Aniya, I chuckled. Nagselos ako pero hindi naman ako galit sa kanya. And I'm sorry, liar.
Gusto ko siyang paalisin actually but natatakot akong magalit ka sa akin. Sorry, darling. Stop being jealous please. Puno ng lamang na sabi niya. Natawa ko at sinandal ang ulo sa dibdib niya. Stop being so delusional. I'm not jealous or what? Ang sabi ko sa kanya. Natatawa niya akong nilayo sa kanya. Kita ko kung paano niya ako pagtaasan ng kilay. Oh, really? Sabi niya. Umiling ako. Why would I get jealous? Bakit? Kayo ba? Nakita kong paano niya pasadahan ng daliri niya ang buhok niya habang naroon na ang ngiti sa labi. You're blushing. I pointed it out his cheeks. I'm not, pang-didenay niya. Natawa ako. Lumapit ako sa kanya ulit at ipinulupot ko naman ngayon ang kamay ko sa bewang niya. So cute, I said. Kumaibot ang labi niya pataas para lang pigilan na huwag mangety but nung sandutin ko siya sa tagiliran, doon ko na nakita ang ngiti niya. Let's go. Date tayo. Kakain na naman. Ayaw ko. Busog na ako. Anong gusto mong gawin? Nag-isip ako na pwedeng pagkalibangan. Sa bahay na lang Jeremy. Ayaw kong makita tayo ng ibang tao sa public baka makarating kay chairman. Nawala ang ngiti sa labi niya. Did my dad scare you? Simpleng tanong lang yun ngunit seryoso ang mukha at boses niya. Alam ko gaano ka nakakatakot si chairman. Layong nakita ko palang na sinampal niya si Jeremy, alam ko na dapat siyang layuan at huwag galitin. Alam kong gusto niya si Jeremy date ang ibang babae, ayaw kong umabot sa point na saktan niya ulit si Jeremy dahil sa akin. Kaya umiling ako, mabait si chairman sa akin, sabi ko sa kanya sabay ngiti. Hindi pa siya naniwala pero alam ko naman na nakita niya na mabuti ang pakikitungo ng papa niya kanina. Bumantong hininga siya saka ako inakbayan. Alright, sa bahay na tayo, ang sabi niya. Tumungo ako. Pumasok kami sa sasakyan niya at saka umalis dito sa sirka. Pagdating namin sa bahay ni Jeremy, dahil 2 PM pa lang at mukhang wala na siyang balak na bumalik ng opisina, tinulungan ko na lang siyang labhan ang mga damit niya. Akala ko pinapapapunta mo pa mga katulong niyo dito para lang labhan ang mga damit mo. Ang sabi ko sa kanya. Sometimes, lamabi ako. Iba talaga itong mga mayayaman na ito. Kahit sa simpleng gawain pinapagawa pa sa iba. Pero sa bagay, busy naman si Jeremy lagi dahil sa mga responsibilidad niya. Sinilip ko siya ulit matapos kong lagyan ng sabon ang mga damit niya. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Nakatingin kasi siya sa cellphone niya at focus siya doon. May kausap lang. Sandali siyang natigilan at nakita ko ang pagporma ng ngiti sa labi niya. You jealous? No, gusto ko lang malaman sinong ka-text mo, sabi ko at sumilip sa phone niya pero tinaas niya iyon sa akin. Naglalaro ang ngisi sa labi niya. Tila ba sadyang binibitin at pinapa-curious niya ako. Sinimangutan ko siya, naramdaman ko ang kamay niya na nakapulupot sa bewang ko. Don't be jealous. It was Miranda I'm texting with, natatawang sabi niya. Unless, iniisip mong may something kami. Mas lalong nalukot ang mukha ko. Bakit Miranda lang ang tawag mo sa kanya? Bakit? Ano ba ang dapat kong itawag sa kanya? Honey. Sinaman ko na siya ng tingin dahil sa kapilosopohan niya. Hindi ba dapat ate? Or something that shows respect? Kaedad ni Miss Miranda ang mama niya Ngumiwi siya. Darling, even I am the youngest between us, mataas pa rin ang posisyon ko sa kanya. That's why, it's her who should give me some respect. Hindi na lang ako sumagot kasi sa isip ko dapat siya talaga ang magbigay ng respeto kay Miss Miranda na siyang matanda sa kanya. Tara, halikan tayo sa loob. Inis kong binawi ang kamay ko. Ano bang sinasabi mo? Namumula na sabi ko, lamabi siya. Ayaw mo, tanong niya. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Seryoso ka, maghalikan lang tayo sa loob. Napahawak ako sa labi ko. Baka mamaya mabogbog pa ito sa mga labi ni Jeremy. Hindi ko alam bakit pero bigla na lang siyang humagalpak ng tawa bagay na ikinakunot ng noo ko. Pinagtitripan mo ko Jeremy. Sabi ko sa kanya. Hindi naman, sagot niya ngunit nagpipigil pa rin siya ng tawa. Lamabi ako at siya naman ay natatawang lumapit sa akin para ikulong ako sa braso niya. You're so cute, bulong niya. Sinubukan kong sumimangot pero natatalo ako sa mga kakaibang titig ni Jeremy. Hindi ko tuloy napigil ang mangety rin.
Nilapit ko ang mukha ko sa damit niya at inamoy ito. Bango mo naman. Amoy ng baby powder, ang sabi ko. At ganoon na lang ang tawa niya habang hinihigpitan ang yakap sa akin. Kahit kaming dalawa lang ang magkasama, hindi talaga magiging dull ang araw ko. Kahit sa simpleng gawin kasi namin, natatawa na ako. Tapusin na lang natin ito at saka tayo mag-movie marathon. Movie date, sabi niya. Tumungo ako. Parang ganoon na nga. Movie date. Anong gusto mong panuurin? Aniya, may DNI, Shades of Grey, After. Naiinis kong tinampol ang dibdib niya. Ano ba iyan? Puro bastos pinapanood mo. Natatawa niya akong hinawakan para sabihing hindi ganoon ang ibig niyang sabihin. Inilingan ko siya at iniwan. Just quote talaga. Kapag palagi kaming magkasama ng taong ito, baka ilang bata ang mabuo namin. You've been flirting so much now, Jeremy. Nakasimangot na sabi ko. Tumawa siya at sinubuan ako ng apple na hiniwa niya kanina. Kanino naman ako nakikipag-flirt, he teasingly said. Nakatutok ang siko niya sa sandalan at ako ang pinapanood imbes na ang TV. Sa akin, namumulang sabi ko. Humalaklak siya. Sa sobrang hiya na nararamdaman ko ay tinago ko ang mukha ko sa unan. Damn, don't do that. You look so adorable, komento niya kaya mas lalo akong nahiya. Hindi ako makakonsentrate sa pinanood natin, nakangusong sabi ko. Paano ba naman kasi, itong si Jeremy, kakalabit biglang nanghahalik at kung ano-ano pang mga kalen. An ang naiisip. Ayaw mong nilalandi ka, ngunguso ako. Uminit ang pisngi ko dahil alam ko ang sagot sa tanong niya. Gusto, sabi ko sabay iwas ng tingin. Tumawa siya ulit. Kanina pa niya ako pinagtitripan eh. Hindi talaga ako magsasawa sa'yo baby. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko at tumingin sa kanyang nakangiti sa akin. Nanginggig na ang labi ko kung ngingiti ba o hindi. Nood na lang tayo TV, sabi ko. Okay, he replied sweetly. Uminit na naman ang pisngi ko. Pero maya-maya pa ay tumunog ang doorbell. Anong oras na? Tanong ko. I'll check who it is, aniya sabay tayo. Pinanood ko siyang lumabas para matignan kung sino yung taong pumunta sa bahay niya alas 8 ng gabi. Tumayo rin ako para matignan kung sino yun ngunit narinig ko na ang boses ni Matilda. Nandito siya. Sa taranta ko ay agad akong tumayo at tumakbo para pumunta sa isang kwarto ni Jeremy at magtago. Jeremy, pinapabigay kasi ni Mama. Kumain ka na. I'm full but thanks. Pwedeng pumasok. Hindi naman ako magtatagal eh. Matutulog na. Mukhang hindi siya pinansin ni Matilda dahil narinig ko na ang boses ni Matilda sa sala. Pumasok na nga yata siya. You like apples pala? Tanong niya but no answer from Jeremy. You living alone, Jeremy? Bakit ba tanong ka ng tanong? Just wanna know. There are 2/4 so I assume na may kasama ka. Kinabahan ako bigla sa sinabi niya. Nakalimutan kong kunin iyon. Umalis ka na, giit ni Jeremy. You don't need to push me cause I'll do that. Pero binabalaan kita Jeremy, magiging fiancé mo na ako ngayon and I don't want to see you flirting with other girls or else. Or else what? Panghahamon ni Jeremy, isusumbong kita sa dad mo. I am aware na kapag hindi mo ko pinakasalan, you'll lose your inheritance. Hindi nakapagsalita si Jeremy. By Jeremy, rinig kong sabi ni Matilda. And oh, pakisabi sa babae mo. Natantanan ka na niya, or parehong buhay nyo ang masisira. She's hiding in your room, right? Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Narinig ko na lang ang sasakyan paalis saka pa ako lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Jeremy na nakatutok sa ulam na bigay ni Matilda. Namumula siya, napupuno na siya. He's shaking because of anger. Jeremy, tawag ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Ngumiti ako at nilapitan siya. Let's sleep, sabi ko. Tumungo siya. Ako na ang nagpatay ng TV at nilagay ang apple at ulam ni Matilda sa kusina saka kinuha ang kamay ni Jeremy para dalhin sa kwarto. Tabi kaming matutulog kung nandito ako sa bahay niya. I've never seen him shaken like this. Konti na lang ay sisibog na siya. Para talaga akong nasa hola, aniya. Nakapulupot ang braso niya sa tiyan ko at nasa bandang dibdib ko ang ulo niya. Marahan kong sinusuklay ang buhok niya pinapakaima siya. Nakakasakal si Dad, dagdag niya. I hate that old man. I'm here.
It's okay, I am here, bulong ko. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at ganoon lang kami hanggang makatulog siya. Kinabukasan, hindi ko alam anong nakain ko at naisabay ako ni Jeremy sa pagpunta ng opisina. Nagtataka ang guard na nakatingin sa amin pero wala siyang sinabi. Pinanood niya lang kami ni Jeremy. Sir, mauna na po kayo. Retouch lang ako, kumunat ang noo niya. Yumuko ako, iniwan siya para makapunta ng bathroom. Hindi ko alam na sinundan pala ako ng ibang empleyado. Pagdating ko ng bathroom, naroon na sina Jewel at Irish. Huy girl, bakit sabay kayo ni sir? May relasyon ba kayo? Ito ang naisip ko kanina, na baka ganoon nga ang iniisip nila. Mabuti may palusot na akong naihanda. Kanina kasi, malungkot si Jeremy. Hindi ko gustong dagdagan ng bigat na nararamdaman niya kaya hindi ako nagpababa sa Robinson. Ay hindi, para ko ng kuya si Sir Jeremy dahil doon naman ako nakatira sa bahay ng mama niya. Si attorney ang sumusuporta sa akin sa ngayon. Nanlaki ang mata nila. Ay hala, sorry, ikaw pala yung sinasabi nila na kapatid ni Jeremy. Ngumiti ako, kapatid. Hindi niya ako kapatid, sabi ko at humarap sa salamin. Ayaw ko siya maging kapatid. Nag-excuse ako sa kanila matapos kong makapag-ayos at pumunta sa opisina ni Jeremy. Naabutan ko na siya doon na busy sa pagre-review ng documents niya. Miss De La Vega, please get ready. Sasamahan mo si Sir Jeremy makikipag-meet sa mga Abrenica. Nanlaki ang mata ko at napatingin kay Jeremy na nakatingin sa akin. The chairman is there too. He requested your presence with Jeremy. Kinabahan ako bigla. Anong kailangan ni Dad sa'yo? Iyon ang katagang sinabi ni Jeremy pagpasok namin ng sasakyan niya para puntahan kung nasaan ang chairman ngayon. Pagdating namin sa venue, una kong namataan si Nathan sa round table na nakikipag-usap kay chairman at sa isang lalaki na kaideran ni chairman. Tumingin ako kay Jeremy, madilim na ang mukha nito at igting ang panga. Kinabahan ako bigla, hinawakan ko ang kamay niya. Napatingin siya sa akin. Relax, anuman ang marinig mo, ang nakikita mo, sayo lang ako. Kumislap ang mata niya matapos kong sabihin iyon. Pakiramdam ko kasi kay Jeremy, gusto niya ng bagay na hindi kontrolado ng papa niya. Gusto kong ako ang bagay na iyon. Nasa buhay niya, may bagay siyang ginagawa na siya mismo ang may gusto. Nakapagdesisyon na ako, kahit pamasaktan ako, mananatili ako sa tabi ni Jeremy. Malapit na akong graduate, konting tiis na lang, aalis na ako sa pewter ng mga Anderson. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hining at saka kami sabay na pumunta kung nasaan ang papa niya. There they are, ang sabi ni chairman. Ramdam ko ang init na welcome ni chairman sa akin. Na kung natuloy lang siguro ang adoption, he'll spoil me for real like I am his daughter. She's Nathan's friend, tumingin si Nathan sa akin. His apologetically stares told me na kahit siya pinilit din ng dad niya. I didn't know na may maganda palang binibini na kaibigan ang anak ko. Sabi ni Sir Oscar. Marami pang napag-usapan ang chairman at papa ni Nathan habang si Jeremy sa tabi ay tahimik lang. Umalis kami ni Nathan dahil iyon ang gusto ng dalawang matanda. Gusto nilang i-accompany namin ni Nathan ang isa't isa. Si Jeremy naman ay nanatiling nakatitig sa amin. Nintiyan ko siya para iparating na wala siyang dapat na ipag-aalala. He's glaring at me. Nathan chuckled. Nasa kabilang table kami. Pasensya na Nate, iyon lang ang sabi ko. It's really okay Caroline. Hindi ko lang akalain he'll ended up being like that. Aniya sabay bigay ng order sa waiter. What do you mean? Nagtataka kong tanong. He was an asshole, I'm telling you. I've seen him flirting with girls every day. Lahat yun iba-iba. Sumimangot ako. Natawa naman si Nathan. I'm not telling this para sir-on siya. It's a fact though that he was like that. But baka nagbago na nga siya, Aniya. What do you mean? After mong lumipat sa kanila, hindi ko na siya madalas nakikita sa bar. Last nung magkasama kayo, sabi niya at natawa. Tumingin ako sa gawin ni Jeremy na igting ang pangahabang nasa cellphone na kadungaw. Nag-beep ang phone ko at nang ilabas ko ito para basahin ang message niya, nagulat ako na 5 magkakasunod ito. CJ, what are you talking about? Baby, move a bit. Masyado kayong malapit sa isa't isa. Bakit hindi ka sumasagot? Caroline, move. I'm pissed and jealous. I'm gonna punch him.
Agad akong napatayo kaya nagtataka si Nathan na tumingin sa akin. Bigla akong kinabahan sa huling sinabi ni Jeremy. Agad akong binuhat ang upuan at dinala sa harapan ni Nathan. That way, malayo kami sa isa't isa. Tumingin ako sa gawin ni na chairman, at naabutan ang mga ngiti ni Jeremy sa labi habang nakatingin sa menu. Damn that beast!